Welcome to Aleximation 2025. This is the October Jokes compilation. Enjoy and keep on laughing, folks. One day, a young man arrested for stealing at the department store was brought to the court for arraignment. The judge asked him, "Tell me, young man, why are you arrested?" I was arrested for shopping too early, Honorable Judge. "Well, that's not a crime. Anyway, how early were you shopping?" Honorable Judge, it's a few hours before the opening time. Isang malamig na gabi ng Disyembre, bandang 9:00 na noon, naisipan ng mag-asawa na matulog ng maaga. Dear, matagal-tagal na rin tayong di nakabembang. Pwede ba tayo makaisa ngayon? Nakuhan? Wrong timing ka naman. Di ako pwede ngayon. Grabe ang pagod ko eh. Is that your final answer? Final answer. Okay yan. Can I phone a friend? Two wives are buying groceries in the local market. You know, BFF, whenever I see a itlog na pula, naalala ko ang itlog ng mister ko. Bakit? Ganyan ba kapula? Nako, hindi BFF. Ganyan siya kaalat. Ako naman, Mare, whenever I see a potato, naalala ko ang itlog ng mister ko. Bakit? Ganyan ba kalaki? Hindi! Ganyan siya kadumi! Good morning, pare koy! Bakit humahangus ka at tila takot na takot? Pare, tulungan mo ako! Panay ang kalabit ng asawa ko! Ano naman ang problema mo? Wala ka ba sa mood? Ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Anong problema ka dyan? Matagal nang patay ang asawa ko, no? Anong sabi ng posporo sa isa pang posporo? Alam ko na yan. Ang sabi ng posporo sa isa pang posporo match tayo, di ba? Mali. Paano makapagsasalita ang posporo? Posporo nga. Bobo. Kaya walang naliligaw sa iyo eh. Tell me frankly, Juan, how many women have you slept with? Only you, Han. I don't believe you. You're a playboy in your younger years. Come on, tell me, how many? I'm telling the truth, Han. Only you. Because with the other girls, I was wide awake the whole night. Two good-looking men and a woman met at a bar. After having a couple of drinks, they decided to go to a secluded place for a tryst. Upon arrival at their destination, and before the man even could touch the woman, she says, I really should have mentioned this earlier, but I'm actually a hooker, and I charge $20 for sex. The man reluctantly paid her, and they did their thing. After a cigarette, the man just sat in the driver's seat, looking out the window. Why aren't we going anywhere? Asked the girl. Well, I should have mentioned this before, but I'm actually a taxi driver, and the fare back to town is $25. Isang araw, may isang matandang babae ang pumunta sa bangko. May dala siyang bag na puno ng pera at ipinipilit na gusto niyang makausap ang presidente ng bangko dahil kailangan niyang magbukas ng savings account para sa dala niyang pera. Kaya ang ginawa ng mga empleyado, sinamahan siya sa opisina ng presidente. Sa loob ng opisina, tinanong siya ng presidente, Gaano po ba kalaking pera ang gusto niyong i-deposito, Lola? 10 milyong piso.
Ang mabilis na sagot ng matanda sabay latag sa dalang pera sa mesa. Sige po, at ipapagawa ko na ang mga papers at nang may deposito na po ito. Saktong 10 milyon ito. Ano po? Nabigla ang presidente at may halong pagdududa kung paano nagkaroon ng ganon kalaking pera ang kaharap niya, kaya tinanong niya ito. Ma'am, nagulat lang po ako sa napakalaking halaga na dala-dala ninyo. Kung ayos lang po sa inyo, pwede ko bang malaman kung saan po galing ang mga perang yan? Iho, sa pakikipagpustahan ko lang yan nakuha. Pustahan? Anong klase pong pustahan? Halimbawa, pustahan tayo na ang bayag mo ay hugis parisukat. Itataya kong lahat itong perang dala ko. Lola naman, paano naman mangyayari yun na ang bayag ko hugis parisukat? Sigurado po ba kayo? Baka pagsisihan nyo lang yan sa bandang huli. O, ano tinatanggap mo ba ang hamon ko? Walang problema, Lola. Pupusta ko ng 10 milyon na ang bayag ko, hindi hugis parisukat. Okay, dahil sa malaking pera ang nakataya dito, bukas isasama ko ang aking abogado para maging witness sa napagkasunduan natin. Okay lang ba sa iyo yun? Wala pong problema, Lola. Sagot ng presidente ng bangko habang nakaangiti. Alam niyang sa kanya na ang 10 milyong piso. Kinagabihan sa bahay ng presidente, para makasiguro tiningnan niya sa salamin ang kanyang bayag, paikot-ikot at paulit-ulit kung hugis bilog na ito kabaligtaran sa hula ng lola na hugis parisukat ito. Pagkatapos niyang tingnan, na yon sigurado na siya na bilog na ang kanya at matatalo niya sa pustahan ang matandang babae. Kinabukasan, eksaktong 10:10 ng umaga, dumating ang lola kasama na ang kanyang abogado sa opisina ng presidente. Pinakilala niya muna ang kanyang abogado sabay sabi sa presidente. Iho, ang pustahan natin ay 10 milyon na ang bayag mo ay hugis parisukat. Ang walang pag-aalinlangang sabi ng lola. Sumang-ayon naman kaagad ang presidente sa halagang napagkasunduan nila. Kaya sinabi ng matandang babae na ibaba na niya ang kanyang pantalon para makita nila kung anong hugis nga meron ang presidente. Sumunod naman ang presidente. Maingat na tiningnan ng lola ang bayag ng presidente at nagtanong kung pwede nga itong hawakan para makasigurado siya. Sige, Lola, kayo po ang bahala. Ang 10 bilyon ay napakalaking pera, kaya kailangan sigurado tayo. Sa tagpong yon, napansin ng presidente na inuuntog ng abogado ang uno niya sa dingding ng opisina. Kaya't nagtatakang nagtanong ang presidente ng bangko sa lola. Ano bang kalokohan ang ginagawa ng abogado nyo, Lola? Wala naman. Meron lang naman kaming 50 milyon na pustahan. Na sa araw na ito, hahawak-hawakan ko ang bayag ng presidente ng bangko. Lolo, what do you call two ugly people stabbing each other? Ano pa? E di saksakan ng pangit. Alam niyo po, Lolo, money can't buy happiness. Yes, I know. But somehow it's more comfortable to cry in a Ferrari than on a bicycle. Good morning, pare koy! Bakit humahangus ka at tila takot na takot? Pare, tulungan mo ako! Panay ang kalabit ng asawa ko! Ano naman ang problema mo? Wala ka ba sa mood? Ano naman ang maitutulong ko sa iyo? Anong problema ka dyan? Matagal nang patay ang asawa ko, no? Grandpa, what are you doing? Grandpa, what are you doing sitting out here with nothing on below the waist? Well, last week I sat out here with no shirt on, and I got a stiff neck. Well,
This is your grandma's idea. I just bought this fella as a pet. We have no children, so he's going to live with us, just like one of the family. He'll eat at our table, even sleep in the bed, with me and the wife. But what about the smell? Oh, he'll just have to live with it, the same way like I did before. Eight-year-old girl went to her dad who was working in the yard. She asked him, Daddy, what is sex? The father was surprised that she would ask such a question, but decided that if she is old enough to ask the question, then she is old enough to get a straight answer. He proceeded to tell her all about the birds and the bees. When he finished explaining, the little girl was looking at him with her mouth hanging open. The father asked her, Why did you ask this question? The little girl replied, Mom told me to tell you that dinner would be ready in just a couple of secs. A man got his prescription for Viagra and goes home to get ready for his wife when she gets home. He calls her on the phone and says, Hello, hon. I'll be home in an hour. Perfect. I'm on my way home too, hon. So sorry, hon. Traffic is terrible. I think I won't be there for about an hour and a half. The man, frustrated, calls his doctor for advice. What should I do? It would be a shame to waste it. Do you have a housekeeper around? Yes. Well, maybe you can occupy yourself with her instead? But I don't need a Viagra with my housekeeper. Isang umaga, umuwing galit na galit si Marissa. Anong ba namang klase ang doktor na yan? Buisit? O ateng, bakit galit ka na naman? Kasi ba naman, nagpunta ako sa doktor kanina para magpa-check up. O ano nangyari? Ano ba pina-check up mo? Nung i-check up na niya ako, tinanong niya ako kung ano ang problema ko. Di sinabi ko, Dok, nagtatae po ako. O ano naman ang sabi niya? Sagot ba naman sa akin? So, nagtatae ka pala eh. Bakit sa akin ka pa pumunta? Sana dumiretso ka na lang sa CR. Alam nyo, lalaginip ako kagabi. Isang eroplano daw ang naglalakbay sa himpapawid patungo sa Estados Unidos. Sakay ang ilang mahahalagang tao sa mundo ang biglang nag-crash. Ang mga naturang sakay ay ang mga presidente ng Estados Unidos, Russia at Pilipinas. Ito ay sina Presidente Donald Trump, Presidente Vladimir Putin, at Presidente Bongbong Marcos. Sila ay humarap kay San Pedro para husgahan kung saan sila nararapat na lumagay, langit ba o sa impyerno. Dahil sa biglaan ang kanilang mga pagpanaw, marami silang katanungan na gustong masagot. At dahil alam nila na nakikita ni San Pedro ang mga kadanapan at magaganap sa lahat ng bagay, naisipan nila magtanong. Unang nagtanong si Donald Trump. St. Peter, when will corruption in the U.S. government end? Mga 5 taon pa, Donald! Oh my God! Yun lang at napaiyak talaga si Donald Trump. Mabilis naman na sumunod na magtanong si Vladimir Putin. How about Russia, St. Peter? When will corruption end? Mga 20 taon pa, Vladimir! I pity my country! Napahagulgol din ng malakas si Vladimir sa awa sa kanyang bansa. Bongbong naman huling na nagtanong. St. Peter, kailan po ba matatapos ang korupsyon sa Pilipinas? Yun lang at napahagulgol ng malakas si St. Peter. Sa original joke,
Nagtapos ito sa malakas na hagulgol ni St. Peter, pero nagkaroon ng karugtong ito. Narito at tunghayan natin. Bakit po St. Peter? Nagtanong ka pa. Ngayon, taon 2025, nanganak ng husto ang mga buhaya sa gobyerno. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, puro kayo corrupt. Ay, naku. Sa halip na mabawasaan ang corruption, nadagdagan pa at lumaganak na ito sa buong kapuluan. Aba, kumalat na sa bawat sanglay ng gobyerno, Ang kinurakot ba naman ay pera na gagamitin sana sa pagkontrol ng baha? E di ang mga pobreng Pilipino, ninakawan na nga, nagtitiis pa na lubog sa baha unti-unti. Na rin nararamdaman ang pagbagsak ng mga tulay at mga infrastruktura na substandard. E saan dadaan ang mga biyahero niyan? Pati yung pondo para sa PhilHealth ninyo, nasaan na? Hindi lang makapagreklamo ang mga Pinoy dahil isa-isa lang naman talaga kung magkasakit ang mga tao. Pero ang baha, mass destruction na yan. Sabay-sabay na apektado ang tao, lalo na ang mga mahihirap na lubog ang mga bahay sa baha. Hay buhay. Pati akong nananahimik na, napapaiyak pa. Mga ka-joke! Ready na ba kayo? Tara na! Han, nanaginip ako kagabi. Birthday ko na ra at binigyan mo ako ng regalong necklace, ring at bracelet. Lahat ay puro gold. Ganun ba, Han? Ano pa napanaginipan mo? Yun lang ang natandaan ko, Hon. At malinaw na malinaw pa sa isip ko. Ano kaya ang meaning yun? Pinakamaganda niyan ay hintayin mo na lang ang birthday mo. Tutal ay malapit naman na. 2 linggo na lang. Ay oo nga. Sige na nga. Happy birthday, Han. Heto ang regalo ko, Han. I hope you like it. Thank you, Hon. Ano ba ito? Eddie, book on how to interpret your dreams. Oh, bakit na late ka na naman, Junior? Nawalan po kasi ng 500 piso yung lalaki Tinulungan mo ba siyang maghanap? Hindi po. Ha? Ano ang ginawa mo at na-late ka? Di tinapakan ko po yung 500 hanggang makaalis siya. Joke time! Sa isang magarang museum, masayang tumitingin ng mga sinaunang mga malalaking base ang ating bidang si Erap Estrada. Sa kanyang kalilingon, di sinasadyang natabig ang isang malaking base na tinatantyang nasa mahigit 500 taon na. Oops! Ay, natabig kong base. Naku sir, nabasad niyo po ang malaking base ng Ming Dynasty. Nako, pasensya na miss. Di ko talaga sinasadya. Ilang taon na nga ba ang base na yan? Nasa 500 taon na po ang edad ng base na yan, sir. Ganun ba? Ay, mabuti naman. Kung akala ko ay bago, mabuti naman at luma na pala. Mga kababayan, handa na ba kayo sa tawa ng bayan? Ito na ang hari ng punchline. Erap jokes! Bakit walis ting-ting ang ginagamit ng mga witch? Bakit nga ba, Senator Miriam? Kasi kapag vacuum cleaner, mabigat. Anong hayop naman ang walang gilagid? Ano na nga, Erap? Pwede langgam.
Ano ang tawag sa Chinese na lumpo? Ano nga ba, Ma'am Miriam? Ano pa? Lumpong Shanghai. Saan ginagawa ang mga uling? Saan nga ba, Ma'am Miriam? Sa call center. Ano? Anong hayop ang hindi baduy? Ano, Senator Bato? Ano pa nga ba kung hindi ang oso? Anong hayop ang puno ng hangin? Ano yun, Erap? Walang iba kung hindi ang lobo. Ano ang sabi ng kulangot sa sipon? Ano yan, Ira? Ang sabi ng kulangot, manigas ka dyan. Anong hayop ang mandaraya? Ano, Senator Bato? Ano pa kung hindi? Cheetah. Anong oras dapat magpunta sa dentista? Ano na nga ba, Era? Ano pa kundi, tooth hurting. Anong uri ng butiki ang kalaban ni Panday? Ano, Senator Miriam? Lizardo. Joke time! Hoy Manny! As usual, late ka na naman. Before you sit down, use anyhow and anyone in a sentence. Very easy naman yan, ma'am. Ito ang sentence. Hoy, Pedro! Bakit mo kinaya ng anyhow na manok na anyone ko dyan sa mesa para kay Jenke? Joke time! Wow! Napakagaganda naman po ng nahuhukay ninyong mga base dyan. Lumang-luma na po sigurado ang mga iyan, ano po? Oo, katunayan. Nasa 1,500 at 3 taon na ang mga ito. Talaga po? Ang galing naman. Paano po natukoy ang eksaktong taon ng mga iyan? Kasi natuklasan nila noon na ang mga ito ay nasa 1,500 taon na. Sinabi nila yon 3 taon na ang nakalilipas, o di ba? Halina kayong tumawa. Huwag laging seryoso at baka ma-high blood. Maaga ka pala nakauwi, anak. Kumusta ang unang araw ng pag-aaral? Ano ang natutunan mo ngayong araw? Natutunan ko po na lahat ng itinuturo ninyo sa akin ay mali. Three, 2, 1, joke time! Kumustang mga exams niyo sa school, mga anak? Mabuti po. Nakakuha po kami ni Tina ng 100. Magaling! Nagmana kayo sa talino ko. 60 po yung sa akin at 40 naman ho yung kay kuya. Ay! Patay kang bata ka. Naibilhan niyo po ako ng baril-barilan. Pabarilin ko po si tatay. Anak, saan mo natutunan yan? Masama yan. Ganon po ba? Di espada na lang. Sasaksakin ko si kuya. Diyos ko, huwag mong gagawin yan, anak. Masama yan. Ayoko nang marinig sa iyo yan. Kung ano-ano ang sinasabi mo dyan. Sorry po, Nay. Sige, manika na lang po, Nay. Good. Yan ang dapat mong ipabili sa akin. Samahan niyo na lang po ng karayom? Bakit, anak?
Igagawa mo pa ba ng damit ang manika? Gagamitin ko po ang karayon sa pagkulang sa inyo. Kawawa naman yung kapitbahay namin, pare koy. Ha? Bakit? Ano ba ang nagyari? Dumedede lang yung bata. Inadisgrasya at namatay. Ha? Bakit ganun? Nahulog ba ang bata? Hindi naman, pare koy. Maayos naman daw nakahiga eh. Di naman daw malikot ang bata. Ganun pala. Bakit namatay, pare? Baka naman nalason, pare. Hindi naman, pare. Ano daw ang tunay na dahilan? Naupuan daw ng baka, pare koy. Madaling araw na umuwi si Pedro at sinalubong siya ng asawa niya. Hoy Pedro, bakit ngayon ka lang umuwi? Hayop ka talaga. Madaling araw na ah. Saan ka na naman galing? Huwag ka na magalit, Bebang. Sa simbahan ako galing. Sinong lolokoin mo? Sarado ang simbahan sa gabi. Sigurado ka? Bakit? Natutulog ba ang Diyos? Joke time! Manny! Magaling ka raw sa spelling, sabi ni Rafi. Oo naman. Ano ba gusto mo i-spell ko? Sige nga, spell mo nga yung orange. Nililito mo ako, no? Anong orange ba yon? Yung prutas o yung kulay? Ay! May white lady daw po sa kusina. Sabi ni ate. Naku, huwag kang maniwala sa ate mo. Walang white lady sa kusina, Hano. Talaga po ba, tatay? Wala talaga. Pero teka at samahan mo ako sa kusina. At iinom lang ako ng tubig. Ay naku, baha na naman. Kahapon ulan, ngayon swimming pool lang mga kalsada. Sino kayang superhero ang matawagan para mas solusyonan ang mga problemang ganito? Huwag kang makalala, Lola Pising. Ako ang iyong tagapagtanggol, Erapero, Defender of the Barangay. Tagapagtanggol? Baka makadagdag ka pa sa problema sa baha. Diba nung maglinis ka ng basura sa Manila Bay, pang photo ops ka lang, ibinabalik mo ang mga basura sa dagat para kunyari kinukuha mo. Ako si Bolya King. Gutom na ako at ang mga politikang tulad ko. Aba, sa wakas, lumabas din ang tunay na promotor ng mga tabaha. Naikatalaban din na aking mga buhaya ng ripunan. Pero teka, bakit bigla yata dumami kayo mga buhaya na yun? Tama, fire up. Dumami kami. Kasi malilid ang mga buhaya sa tubig, sa ilog, sa sapa, at higit sa lahat, sa baha. Kaya pag ganitong baha, lumalabas kaming lahat. Stop right there, Buwaya King! Justice shall prevail! Uy, partner! Mabuti at dumating ka. Tulungan mo ako. Huliin natin ang naglipa ng mga buhaya dito. Erapero, hindi mo kailangang labanan silang lahat. Isa lang ang kailangan mong itumba. Ang pinakapinuno nila na promotor ng lahat. Kapag nahuli mo ang pinuno nila at naikulong, matatakot at magtatago na ang mga iyan. Aba.
Hindi ako magpapahuli sa law, Erap. Sa marami na kaming nalon, marami akong pamag-arak at numapatangti sa bawat sangay ng gobyerno. Mahihirapang ang ubusin kami. Ha 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 ha. Ganon ha? Tignan natin. Galit na ang mga taong bayan, kailangan nang maubos ang lahi mo at mga gahamang katulad mo. Take this, Walis Tambok Attack! Order! Order! You're both guilty of overacting. Mga superhero kayo pero nasasalisihan kayo ng mga buwaya. Kung di pa nabundat yung isang buwaya at nagyabang sa dami ng kanyang nakulimbat, di pa magsisilabasan ang mga lintek na buwayang mga iyan. Joke time! Hi! Hello, do we know each other? Not really. But I know that you are the father of one of my kids. Talaga? Kailan kaya kami nag-meet nito? Baka siya yung naka one night stand ko noon na nakilala sa isang party 8 years ago. Ikaw ba yung naka one night stand ko 8 years ago? Nag-meet ba tayo noon sa party ni Mayor June? Ay, hindi po. Estudyante ko po si Mark na anak ninyo. Teacher po ako sa elementary school na pinapasukan ng anak ninyo. Joke time! Congratulations, Bongbong, for winning the presidency. E ano naman ang unang-una mong gagawin para sa ikauunlad ng ating bansa? I, President Bongbong Marcos, I will put an end to poverty and mass starvation in the Philippines. Nako, Bongbong, magkakaproblema kayo. At bakit naman hirap? Alam mo, yung poverty, madali lang yan tapusin, pero yung masturbation, abay, mag-isip-isip ka muna. Human rights violation yan. Ako, sinasabi ko sa'yo.